Magandang hapon po sa inyo lahat. Mula sa inyong mga telebisyon hanggang sa inyong mga mobile phones, ito ang pinakabago ninyong makakasama tuwing Sabado ng hapon. Ako po si Tonico at ito ang Talk Express. Ngayong hapon, from Pinoy Big Brother, isa sa inaangaang aktor ng kanyang henerasyon, commercial model at businessman. Sino nga bang makakasama natin ngayong hapon? Panoorin po natin ito. Ganun pala ako ka-vulnerable na tao. Mula sa bahay ni Kuya, PBB Housemates Community Season 10 Celebrity Edition, isang actor-model na gumawa ng pangalan sa mundo ng showbiz, businessman at mapapanood din sa inaabangang A Secret in Prague. Pero pinangarap mo ba to? Actually, hindi. Mapapa-oh! Guwapo ang ating kasama, si Ian Rances, dito lang sa Talk Express with Tonico. Ayan, magandang hapon sa iyo, Ian. Mr. Ian Rances. Magandang hapon, Tony. Thank you for having me. Ang formal nun ah. Daan mo na. Okay. Di ba? Eh, ano naman tayo? Nasa formal place naman tayo. Yes. Nawawala ako sa'yo kasi ang gwapo mo. Parang Naman. pag nakikita kita pala, nawawala ako. Just, pero kumusta ba si Ian Rances ngayon? Buo talaga eh. oo Kumusta nga si Ian ngayon? Kamusta ba ako ngayon? Super okay. I'm having the best time of my life. Wow. Wow, gusto ko yun. No, kasi after the pandemic, naging busy tayo sa streaming world. Tapos, nag-transfer din ako sa bagong network. So, making the most out of it naman. Ay, good. Sino nga ba si Ian Rances bago siya pumasok na sa showbiz, sa industriyang ito? Uy, sino nga ba ako? Kapatid ng good friend mong... Yes, si Jenny Miller. Yeah, sister ko po. Bale, 4 kami magkakapatid. So, pangalawa si Ate Jenny. Tapos, bunso ako. 3 boys, only girls namin siya. Tapos, sino nga ba ako? Nagtapos muna ng pag-aaral din. Nakatapos muna ng college sa province namin sa Quezon. Tapos, siya din ang nag-influensya sa akin na mag-showbiz, na pumasok sa showbiz. Hanggang sa na-discover tayo ng nag-iisang the late Mr. Herman Moreno. Kay Kuya Germs ka pala. Yes, kay Kuya Germs. Walang tulugan. Walang tulugan. Pero may tulog na din naman. Oo. Kami mga kasabay ka dun, di ba? Anyway, Bakit? Yan ba pag-uusapan natin? Sa pagbabalik? hindi siya Sige. Naalala ko lang. Naalala mo lang. Hindi, sa lahat ng mga nangyari sa iyo at ginawa mo sa loob ng bahay ni Kuya kasi pumasok ka dun, di ba? Ano yung hindi mo makakalimutan at saka bakit? Ang hindi ko makakalimutan siguro, na-realize ko to nung paglabas ko na ganun pala ako ka-vulnerable na tao. I mean, and hindi siya parang gamiting kahinaan mo. Kasi lahat naman tayo ganun eh. I mean, may kahinaan tayo. We all have our strengths and weaknesses. So, yun yung nakita ko at hindi ko makakalimutan yun kasi na-realize ko na ang dami kong lessons na natutunan doon. So, that's something that na ikinaka-proud ko pa rin ngayon. Hanggang It ngayon. built me, kumbaga. Wow! Pero katulad nga ng sinabi mo, si Jenny, yung ate mo, ang nag-ano sa'yo na mag-showbiz. Pero pinangarap mo ba to? Actually, hindi. Kasi pagka-graduate ko ng high school, dapat magtitake ako ng architecture sa probinsya namin. So, wala sa isip ko na mag-artista, ganyan. Until pagka-graduate ko din ng college, nagstay ako sa kanya dito sa Manila. Tumira ako ng summer. Tapos, sobrang active niya rin sa work that time. Sinama niya ako sa mga tapings, ganyan. So, doon na ako parang namula. At doon na ako, okay pala, ganyan. Hanggang sa sinama na niya ako kung saan-saan pa. At yun, na-discover ka. Pero ano yung una mong ginawang sa showbiz? I mean, movie ba or TV? Commercials. I started doing commercials nung mga times na yun. Tapos, yun na, doon na ako napapasok din sa regular show ni Kuya Germs. Na walang tulugan. Walang tulugan. Dumako na tayo sa ating isang tanong, isang sagot na, ano to ni? May pa ganun, gusto mo yun? Ano to? Ni, yes. Anong isang pangyayari sa buhay mo na hindi mo makakalimutan? Wow. Ano nga ba to? I'm sure pwede naman itong maganda, hindi naman kailangan pangit. Hindi ko makakalimutan yung
success na nangyari din sa akin sa Kumu nung pandemic. Yes. Kumbaga, we all know na yung pandemic naging parang naging good to sa iba, naging super bad to sa iba. But I am so blessed and super grateful na yung pandemic is naging blessing sa akin na pumasok ako sa streaming world at kahit pa paano makagawa tayo ng pangalan doon, awa ng Diyos. So, yun yung hindi ko makakalimutan kasi nag 360 talaga yung buhay natin doon. So from grabe. I mean, from walang ipon to Meron, nakapagpagawa ka. meron, awa ng Diyos, kahit pa paano. Nakapagpagawa ka pa ng Sinabi ko talaga. Kaya yun yung hindi ko talaga makakalimutan, yung pandemic na naging blessing sa akin at yung pagiging streamer ko. Hindi, tsaka magaling ka rin talagang humawak ng pera na kinikita mo. Ayun, nakinig din ako sa mga magulang ko talaga. Yun lang din. Di ba? At least may pinuntahan yung mga kinita mo, hindi sa wala lang. Yes. Kasi lalo na bata ka pa, mas marami pang, bili ng ganito, gimmick dito, gimmick dyan. At least ikaw, alam mo yung naging priority mo kung saan mo dadalhin yung pera mo. Yes, kaya At proud naman ako sa'yo doon. Yes, after tayo. Kaya shoutouts kay mama and papa sa pagtulong sa akin sa pag-guide din, lalo na on my financials. Kaya na-isettle ko kahit papaano yun dapat isettle. Tama naman yun. Pero dumating ka ba sa point na naisip mo ba na umalis na sa industriyang to o hindi naman? Yes, last year lang actually. Kasi paano ba? Siyempre, we're not getting any younger. Parehos. Lalo na ako. Hindi, real talk lang din. So sabi ko, in the past 3-4 years, sabi ko, na-experience ko naman yung mga bagay na pinagdarasal ko nung bata pa ako, nung nagsisimula pa ako sa industriya, na sabi ko, pinagdarasal ko lang dati yung mag-trending, yung kahit pa paano magkaroon ng konting puwang sa showbiz, makilala, movies, makapasok sa serye, ganyan. So, binigay naman ni Lord lahat yun ng 3 to 4 years after my PBB journey. So, sobrang naging busy. And then, syempre, yung life after ng reality show, alam naman natin, yun yung hype. Hindi naman din lahat. Oo naman. Hindi kita nga namin nakasama nung time na yun. Grabe talaga. Yeah, yes, grabe talaga. So, na-experience ko yung lahat. Sobrang naging busy. And then, syempre, after the hype from the reality show, syempre, nararamdaman natin, what's next pa ba? Ano pa ba yung pwede kong gawin? So, sabi ko like last year, before I end my contract din sa network kung saan ako galing, sabi ko, why not mag-pursue na ako sa business din or handle ko na yung sa family business namin, ganyan. Or start doing my own business. So, yun. Kasabay din ng pag-end ng contract ko sa kabila. But then, may nag-reach out naman sa akin na manager ulit. Yes. Shout out Sir Tyron Escalante. Yes. Hello, Ta. For still believing in me. So, ayun. Sabi ko, yes, why not give it a try pa? Sabi ko, kumbaga sabi nga nila may asim ka. Hindi. Exactly. Oo, sabi naman, kumbaga dami rin naman nagsasabi, go, try mo lang. I mean, wala ka namang hinahabol din. You still look young. Totoo. Sabi ko, sige, why not? So, ayun. That's why I gave it a try pa din na i-pursue pa rin. Then, thank you din sa bagong management ko ngayon, TV5 sa Starworks. Ayan, co-managed with Sir Tyron Escalante. So, thank you so much po for still believing in me. Sir Jeff, Remigio, kila Isa, and the rest of Starworks. Ayan, so right now, kahit pa paano, naging busy ulit tayo. Kaya, I miss the feeling of doing series. Kaya, laban. At saka magaling ka naman. Wow. Di ba ikaw yun? Hindi, mas magaling ka. Ano yung biggest regret mo sa buhay mo? Meron ba? Biggest regret? Sabi nila yung lahat daw ng yung lahat daw ng etong mga narinig ko lang to sa mga tao din, especially sa mga bashers na dyan na parang ang biggest regret ko daw is kung ano yung napakita ko inside the house. Sabi ko, I think no, kasi sabi ko yun talaga yun eh. I mean, madami kasing hindi alam yung tao na totoong nangyari sa loob. And
hindi na din para i-defend ko right now yung sarili ko. Kasi still, ang hirap pa rin talagang i-defend. At nanaling ko to for the rest of my life. Yun talaga, pag galing ka ng isang reality show. So sabi ko, hindi, okay na yun. Importante sa akin yung lessons. Oo. At alam ko yung totoo. Alam namin ng mga katulad ko nakakaalam sa loob kung ano yung totoo mga nangyari. So yun na lang siguro yung pinangahawakan ko. And what's important is yung na-gain mong mga kaibigan and life after your journey, yung mga nagtiwala sa'yo, yung mga taong nagstay sa'yo, I think yun yung pinaka-importante sa akin. Tama naman yun. Pero kung ikaw, meron ka bang babalikan sa nakaraan mo, ano yung gusto mong ayusin? O itama? Ayusin or itama? Parang wala naman. Pero siguro kung may babalikan lang ako or gusto kong itry, siguro, I will not say na hindi na sana ako ng showbiz kasi gusto ko naman at minahal ko yung industriya at mahal ko hanggang ngayon. Siguro ano na lang, parang I wanna try na sana na-pursue ko yung architecture fantasy ko. At ano ko siya, natuloy ko siya after I graduate or after I pass the board exam, yung ganyan. Na-practice ko yung pinag-aralan ko. Yes. Pero okay lang yun, happy ka naman kung nasan ka. Yes, super happy naman. No regrets. Ay, ito, meron ka bang mensahe para sa lahat mga nagtitiwala sa'yo at naniniwala pa rin sa'yo hanggang ngayon? Maraming salamat po. Siyempre, it's really hard to stay sa isang tao, sa isang kaibigan. Kumbaga, bago makuha kasing tiwala, yun yung pinakamahirap, yung tiwala. I mean, ina-earn talaga siya. So, maraming salamat po sa pagstay sa akin at sa patuloy na pagkilala nyo sa akin kung sino talaga ako. And I know, pinakahawakan niyo naman yung totoo ako rin. Kaya kayo nandyan, kaya kayo nagstay. Kaya maraming salamat po. Galing mo naman magsalita. Napakaseryoso. Oo pa rin, kaya ka nandyan eh. Hindi, ano ka ba? Itong next segment natin nito, at tinatawag naman tong tanong ko, sagutin mo. Iyan, ayan. Okay. Or ready ka na ba? Hindi pa. Ay, Pwede ba yun? ready. Pwede bang gap muna? Hindi, kukumpletuhin mo lang naman ang tanong sa pamamagitan ng sagot. Siyempre, di ba may tanong, may sagot. Ayan. Si Ian ay mahilig sa... Mahilig sa desserts, kaya sweet tooth ako, mahilig akong kumain. kaya pala mahilig ka. Ako hindi. Ba't binasik ko sa sarili ko? Hindi. Dapat ikaw, ba't pa ako sumingit? Oh, yeah. Pero kamusta sugar mo? Hindi naman mataas. Mataas nga kaya ayoko. Okay, I understand. Mahilig akong gumawa ng... Mahilig akong gumawa ng travel plans. Mahilig ako mag-organize ng mga lakad ng tropa, ng family. Ako yung organizer sa amin. At saka mahilig talaga kayo mag-travel, ano? So, ikaw talaga nagpaplano? Ako talaga, wala si ate dyan. Like, telling you, wala ako talaga lahat yan. From booking the flights, itinerary, ako lahat talaga. Pag sa search ng pupuntang restaurants, lahat ako yan. Iba ka. Sana makasama ako dyan minsan. Game tayo. After nito, gusto mo? Agad? Pwede naman, iwanan ko na to. Madalas akong manood ng mga pelikulang may... Madalas ako manood ng mga pelikulang may hinahanap kung sino ang killer. Yes, mahilig ako sa mga suspense. Gusto ko hindi ako inaantok. Yung nag-iisip ako, ay, saan na siya pupunta? Ay, sino? Okay. Okay, yun ang sagot ko, okay. I'm sure ikaw mga rom-com. Oo. Rom-com. Malandi ako. Hindi naman, hopeless romantic kasi ako. Inis ako sa bagay na... Dami nito. Parang pet peeve to no? Go. Inis ako, first thing na nagpapasamahin ko is, ayoko yung parang may pinag-uusapan tayo na madami palang nakakarinig. Especially pagka video call kita or call na naka-loudspeaker ako. I always tell this, ayoko talaga. Pangit, no? Pangit, You can just tell me, uy, andito lang ako, call tayo mamaya. Hindi narinig ng buong ayan. Mahirap nga naman talaga. Hirap yun. Parang may hugot ka doon. Hindi naman. Huwag tayo mamerson.
Hindi porkit alam mo Mamaya yung natin nangyayari sa akin niya. Wag ganon. Wag ganun. Sige, sige. Sige, ako si Ian Rances at ako ay... Ako si Ian Rances at ako ay patuloy pong nangangarap at nagsistrive at sana pagkatiwalaan niyo pa rin. Ang galing naman nun. Iba ka. Diba? Pero ikaw, Baka! baka meron ka mga gustong i-promote na show o kaya event sa mga future projects mo? Alright, Tonyverse, sa inyo pong lahat na nanonood, you can watch my BLT sa Signal Play app po ito. Uy, sa Signal Play din tayo. Yeah, yes. Andyan lang po ang BLT at nasa Netflix po ngayon ang A Secret in Prague, ang pagbabalik ni Enrique Hill. Siyempre kasama nag-iisang Andre Brillantes. Nandyan po si Owen, abangan niyo po ako dyan. At marami pang iba. Abangan natin yan. Maraming salamat po. Follow me on my SOCMEDs at Ian Rances. Ayan. Maraming salamat, Ian. Ayan. Sa pagpapaunlak mo sa amin dito, syempre. At sa mga taga-suporta ng aming episode, syempre pasasalamatan din natin ang ating mga partners. Ayan, ang Tierra, Reso, and MFP Rentals. Ayan. Sa mga nanonood sa kanilang mga telebisyon at mga mobile phones, magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado sa isa na namang express na kwentuhan, unang-unang chikahan at mga espekulasyong dito lang haharapin at sasagutin. Handa ka bang kumasa sa paspasang tanong ng bayan? Ako po si Tony Ko at ito ang Talk Express. Magandang hapon po. Yay!